Hindi ba kayo natatawa pagka itong si Sara Duterte nai-interview at nagdudunong-dunungan? Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ilang beses na yan yung pinipilit niya magmukha siyang wise, magmukha siyang smart. Nakakatawa itsura niya na tapos pag pipintasan niya gobyerno, pipintasan niya si Bongbong Marcos, tapos wala naman siyang magandang suggestion. Basta pipintasan niya lang. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? He doesn't command, he doesn't ask. Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Akin yun. Lahat. Mabuti naman. Inamin niya rito yung mga pinagagawa niya doon sa office niya, walang kinalaman si Bongbong Marcos. Pati yung libro niya na mali-mali grammar. Ayaw, di ma. Buwelta naman dyan ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Hindi raw talaga malalaman ang direktiba ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at nagsasarili ng diskarte para sa sariling interes. Totoo naman daw ang sinabi ni VP Sara na ang mga ginawa nito sa DepEd ay hindi utos ng Pangulo, gaya ng Go Students na ang katiwalian ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang ginawa noon ni VP Sara sa DepEd na mag-deliver ng bulok at may amag na pagkain sa feeding program ng mga estudyante na nagkakahalaga ng 5.69 billion pesos. Sa press con pa kanina ni VP Sara, kinwento niya ang pagharap niya sa professional crisis noong bahagi pa siya ng gabinete ni PBBM. Dahilan kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng DepEd. I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Sagot ni Castro, puro haka-haka lang yan ng bise. Marami raw maloloko sa mali niyang kwento. Sa usapin naman ng umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Marcos, giniit ni VP Sara na walang ganyan. Kwentong Malacanang lang daw yan. Nagpahayag lang daw ng galit ang taong bayan sa isyu ng korupsyon, pero hindi nangangahulugang gusto nilang patalsikin ang Pangulo. Duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Siguro takot, kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Palalabasin niya na marunong siya sa lahat ng issues. Kahit na yung foreign affairs, yung alam mo yun, yung international relations, yung local politics, yung economy, yung tungkol sa management, lahat alam niya. Pero ang bababaw ng mga sagot, napakababaw ng kanyang argument. Akala niya ang tali-talino ng itsura niya. Akala niya nakukumbinsi niya yung mga tao. Ang katotohanan lang naman, ang nakukumbinsi niya rito, yung mga diehard DDS. Yun lang naman Yung bolang-bola niya. Yung mga kababayan niya na parang nagmamagaling siya. Yung parang very smart siya sumagot. Kaya walang laman itong si Sara Duterte. Lilinawin ko lang ako hindi rin ako tagahanga ni PBBM. Hindi ko siya binoto. Pero ako ay pro-constitution. Kung sino ang nakaupo dyan at wala namang ginagawang talagang napakasama, nagtatrabaho naman, sinusuportahan ko yan. Kaya lang, hindi mo nga ako matatawag na isang diehard supporter ni PBBM. Pero in my point of view, ginagawa naman niya ang kanyang trabaho. Ang issue ko lang ngayon, or ang aking topic ngayon, ay tungkol dito kay Sara Duterte na nagmamagaling. Na para bang ang tali-talino niya. Ang nakakatawa pa nga rito, pag tungkol sa international relations sa pinag-uusapan, nagmamarunong siyang sumagot. Samantalang, obvious naman na pro-China siya.
paano kang magiging isang magaling na presidente kung ikaw ay kumikiling sa isang bansa katulad ng China na inaapi tayo? 非常高兴及希望中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使王锡良和20中国公民致意rally庆祝中华人民共和国成立73周年。祝20中国人国庆快乐 ！Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。 Nakakailang protesta na tayo. Nakakailang diplomatic protest na tayo dito sa pinagagagawa ng China. Isa ito sa mga cases na tayo ay hinaharas doon sa West Philippine Sea. Ito nga, dalawang barko ito ng China na ginigit-git ang ating barko. At sa pangyayaring ito, sa pag-manipulate nila, silang dalawa mismo, parehong Chinese ships ang nagbanggaan dito. At pinaniniwalaan ng mga Philippine Coast Guards at Navy na may mga namatay ditong Chinese sailors. Nag-offer pa tayo ng tulong sa kanila, niradyohan sila, pero hindi na sila sumagot. Napakarami na. Kada taon, ang dami natin ginagawang protesta dyan. Parang 2 days ago lang, hinaras na naman tayo dyan sa West Philippine Sea. Halos tayo binangga na ng barko nila at ini-sprayan tayo ng tubig. Yung mga mangingisda, hindi na makapangisda dyan. Pero ni minsan, hindi kinundi na ni Sara Duterte ang ginagawa sa atin ng mga Chinese na yan. And yet, pag nagsasalita ito tungkol sa international relations, tungkol sa foreign affairs, akala mo napakarunong. Foreign policy. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. Therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung mangkikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. You always stay in the middle. You are friends with US, yes. You are friends with China, yes. 非常高兴及希望中国国家 Sara Duterte, wala kang moral authority para magmarunong sa international relations. Dahil kinakampihan mo ang China na kinakawawa tayo dyan sa West Philippine Sea. Hindi tayo ginagalang, binabastos tayo. At yan ang sinusuportahan mo. Yung mga pambabastos na yan ng mga Chinese. Ano ba ang binibigay sa inyan? At ganyan na lang kayo, pati ng tatay mo, kumakasuporta sa China na yan. Naghahangad ka ba ng malaking suporta dyan sa darating na eleksyon? Kahit na itong tatay mo na nakakulong sa ICC ay hindi na pinansin. Ni hindi man lang inopen yung kanilang pintuan para i-accommodate itong tatay mo dyan sa China nung malapit na siyang maaresto. Ngayon, itong panahon na nakakulong ang tatay mo dyan sa dahig, walang marinig. Isa siya sa mga bansang tahimik at hindi nagpapakita ng suporta dyan kay Digong Duterte. And yet, ikaw hindi ka naman nagbago ng stand eh. Hanggang ngayon, maka-China ka pa rin.
Siguro nga may inaantay kang magandang suporta dyan pagdating ng eleksyon. Siguro. Kaya nakakapagtaka na ang naggagaling-galingan ka sa lahat ng issues pag nagsasalita ka, every time nai-interview ka sa television, nai-interview ka ng mga nasa social media, akala mo kung sino kang authority kung magsalita. Yung tungkol sa 20 pesos na bigas, ang dami mong pinagsasasabi dyan. Pero wala ka namang stock knowledge pagka yung tungkol talaga sa agriculture ang pinag-uusapan. Nangihiram ka din lang ng mga sagot ng ibang tao. Paano kung binobola ka rin ng ibang tao? Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Nagdudunong-dunungan ka lang. Pero sa totoo lang, yung mga critical thinkers na Pilipino, hindi naniniwala sa'yo. Ang babaw mo kasi magsalita. Sara Duterte, napakababaw. Akala mo napakatalino mo magsalita. Yung sa SONA nga lang ng presidente nung tinanong ka, tungkol doon sa sinabi ni PBBM doon sa kanyang SONA. I think it was the second SONA or first SONA. Anong sagot mo dyan? Nagkatataranta ka, itok-atok, sabi mo. Could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping. Because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Nagmamarunong ka sa harap ng media, ang babaw naman ng mga pinagsasasabi mo. Katakot-takot na pintas ang inaabot sa ng gobyerno. Pero napakababaw naman ng mga pinagsasabi mong suggestion, kung meron man. Madalas nga, wala kang suggestion. Nag-criticize ka lang. Kaya nakakatakot itong si Sara Duterte, naghahangad na maging presidente, tapos ganito kababaw kung magsalita. At palaging may hatred. Laging galit. Gusto niyo bang maging presidente ang ganyang klaseng tao? Laging umaapoy ang dibdib sa galit. Ang bastos magsalita. Nakita nyo naman. Putang nyo! We are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Putang ninyong lahat. Paano magmura? Paano magbanta? Kaya nagtataka ako bakit hanggang ngayon hindi pa nakukulong ito Dapat ito may kaso na. Well, siguro nga, hindi natin maasahan yung demanda na manggagaling sa NBI. Pero, by this time na ang ombudsman na ay si Boying Rimulya, baka may paglalagyan na to. At pati na yung mga kapatid nito na napakayayabang. Wala tayong asahan na nung nakaraang mga panahon, lalo na nung ang nakaupo diyan sa ombudsman ay appointee ni Digong Duterte na si Martires. Kaya ngayon, nung wala na siya, eto na. Malamang-lamang, magpapatong-patong na ang mga kaso ninyo, magkakapatid. Ngayon, ang issue ko nga rito, yung gigil na gigil maging presidente itong si Sara Duterte. Gigil na gigil siya na pababain itong si PBBM sa pwesto sa Malacanang nang sa ganun ay makapalit. At yun ang inaantay ng mga kasamahan niya, mga DDS, at lalong-lalo na yung kanyang tatay.
Hoping talaga sila dito eh. Lalo na itong sila Harry Roque na may mga kaso. Itong sila Bongo, nag-aantay na rin ito ng mga arrest warrant. Ganon din itong si Bato de la Rosa. Ito yung mga gigil na makapag-take over si Sara Duterte sa Malacanang. Kaya itong si Sara Duterte, every time na magsasalita sa telebisyon, sa social media, playing smart ito lagi. Akala mo kung sinong napakagaling sa lahat ng issue kung magsalita. Kaya lang nga, ang sinasabi ko, Sara Duterte, lalong lumalabas ang kahinaan ng ulo mo. Ang babaw-babaw mo magsalita. Kaya huwag ka na mag-trying hard. Nakakainis lang panoorin eh. Kung baka pintas ka sa gobyerno, na kung saan kasama ka sa gobyerno dapat. Isa ka dapat sa nagtatanggol sa gobyerno dahil vice presidente ka. Talagang ipinamumukha mo, ipinapakita mo, nagigil ka ng maging presidente. Wala kang delikadesa. Wala kang delikadesa. Wala ka nang ginawa kundi i-criticize ang gobyerno na nagpapasahod sa'yo. Wala kang ginawa kundi i-criticize yan. And yet, naandyan ang kabuhayan mo. Naandyan ang kita mo sa gobyerno. So ngayon, ano nangyari? Mabuti na lang nasalo ka ng Senado diyan sa iyong impeachment case. Kung hindi, dapat nasa trial na yan. Baka sibak ka na ngayon. At hopefully, itong susunod na pagpa-file ay wala na makaharang. Para lumabas na ang katotohanan dyan. Maglabasan lahat ng ebidensya na talagang ikaw ay merong itinatago na ayaw mong ilabas. Especially nga yung sinasabi ni Senator Trillanes na mga bank accounts ninyo ng tatay mo. Maglalabasan na yan. Ayaw niyong umabot dun eh. Kaya ganun na lang ang pagharang nyo. Trinabaho nyo ng gusto, kasama na yan si Chis Escudero sa pagtrabaho dyan. Sila Bongo, sila Bato de la Rosa, sila Amy Marcos. Trinabaho nila yan para hindi matuloy sa trial. Dahil nga dyan sa mga bahong itinatago ninyo na lalabas pagdating ng trial ng impeachment. Kaya hindi ko alam eh. Kung ang mga tao talaga ay kumbinsido na ikaw ang gawing presidente pagdating ng 2028. Pero hindi siguro eh. Malamang-lamang, ang mga boboto lang talaga sa'yo, akala mo kasi hanggang ngayon, ganun pa rin ang suporta nyo eh. Sa tingin ko, ang suporta ninyo makukuha, yun na lang sa mga exclusive, doon na lang sa mga diehard, mga DDS ninyo, na mga tagahanga. Yun na lang makukuha niyong boto. Wala na. Yung popularity niyo bumagsak na ng todo. Lalo na kung matutuloy itong impeachment trial laban sa'yo. Kaya ulit-ulitin ko, huwag ka nang masyado magpa-impress sa mga media-media. Huwag ka nang magpa-impress sa social media. Huwag ka nang magpa-impress pag may interview ka sa mainstream media. Nakakatawa ka lang. Ang babaw ng mga argumento mo. Ang babaw ng mga pinagsasasabi mo. At kung may solusyon ka man, napakababaw din. Pero kadalasan, pinipintasan mo lang ang gobyerno, wala ka namang magandang solusyon. Wala kang nga suggestion kadalasan eh. Wala. Ginagawa niyong sinasamantala mo lang yung mga interview sa'yo para makapagsalita ng mga propaganda. Diyan kayo sanay ng tatay mo sa propaganda. Lahat ng mga lumalabas sa bibig nyo, propaganda. Kaya baliwala sa inyo kung totoo o hindi ang sinasabi nyo. Ang importante lang sa inyo, makapagsalita kayo ng paninira sa gobyerno. Ang tawag dyan, propaganda. Wala kayong ginagawa kundi magpropaganda. Pati yan sila Pulong, sila Baste. Kahit walang katotohanan ng mga sinasabi, magsasalita sila laban sa gobyerno kasi nga propaganda. Sanay na sanay kayo dyan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, maging matalino tayo sa mga pinapanood at pinapakinggan natin, lalo na sa magkakapatid na to. Wala talaga silang sinasabi na kabutihan sa gobyerno
At palagi nilang pinalalabas, sila lang ang magagaling, sila lang ang makakapagsalba dito sa Pilipinas. Pero tingnan mo, pag accountability na pinag-uusapan. Ngayon, na si Secretary Boying Rimulya na lang sa Ombudsman, itong isang malaking problema ni Pulong Duterte, yung ibinigay sa kanya ng tatay niya nung presidente siya, diyan sa distrito ni Pulong Duterte na 51.7 billion pesos. Sana unahin na yan ng gobyernong maimbestigahan. Sana unahin na yan ng ICI na magkaalaman na. At itong trial ng impeachment ni Sara Duterte sana matuloy na at nang maglabasa na ang baho itong magkakapatid na ito. Isipin mo naman kung hindi mahina ulo nitong si Sara. Nagsasalita siya na puntahan na natin yan, iligtas na natin yan, i-jailbreak na natin yung Presidente Digong Duterte. Nagsasalita ka ng ganyan, pero meron kayong petition na magkaroon ng temporary release itong si Digong Duterte. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, mura tayo doon sa ICC Detention Center. No? Isipin mo yan kung hindi mahina ulo mo. At sasabihin nyo pa, kinidnap itong si Digong Duterte ng ICC. Bukang bibig niya magkakapatid. Bukang bibig yan ni Harry Roque. Bukang bibig yan ng mga vlogger na kakampi ninyo. Ikaw mismo, vice presidente ka. Sasabihin mo na kinidnap ang tatay mo. Sasabihin mo na i-jailbreak nyo na. Tapos meron kayong petition. Nagmamakaawa kayo na palayain pansamantala ang tatay mo. Nasaan ang utak mo ron? Hindi man napakahina ng ulo mo? Kung ano-anong pamimintas, paninira, pati sa ICC, pagkatapos magre-request kayo ng temporary release, nagre-request kayo ng temporary liberty ni Digong Duterte, and yet, sinasabihan mo na kidnappers itong mga ICC. Sinasabihin mo na i-jailbreak nyo na yung mga motong 16 million people susugod dyan sa The Hague para iligtas si Duterte. Nasaan ang utak mo doon? Nagmamakaawa kayo mabigyan ng temporary liberty and yet ginagago nyo ang mga ICC judges. Kaya sinasabi ko talaga na walang laman ang kokote nitong si Sara Duterte. Walang laman. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Itong si Atok kailangan ko lang express yung aking mga napapansin sa kanya. Na andalas-dalas na magpa-interview, walang laman ang kanya mga pinagsasabi. Anyway, mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan lang po muna. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang dito sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button, mag-comment po tayo at i-share po natin itong video na to nang sa ganon maraming makaalam at matulungan yung lumaki aking munting channel. Thank you so much again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.